Magandang magandang hapon. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay yung ginagawa ng ICC na magdesisyon na meron itong jurisdiction na mag-imbestiga sa mga bansa na walang klaro ang jurisdiction ay kapareho din ang ginawa niya sa Russia, sa Israel at saka sa Pilipinas. Pag tiningnan mo po, ang Russia at saka uh, Israel ay pareho silang hindi kasapi ng ICC. Tatlo, yung Pilipinas ay hindi na rin kasapi ng ICC nung panahon na mag-imbestiga ito sa Pilipinas. So kaya, ang mangyayari po dito ay parang mauwi ito sa wala yung ginagawa ng ICC. So ngayon, ang ating pag-usapan dito, tama ba ito ang ginagawa nila? Dali lang ha. May binabasa lang ako. Okay, so tatandaan natin, yung Russia ay pinalabasan ng ICC ng warrant of arrest si Putin at saka isang tauhan ni Putin. Pero hindi rin membro ng ICC ang Russia. Pero yung citizen nila na si Putin at saka yung isa pa ay pinalabasan nila ng warrant of arrest. Nang ibig sabihin ay inaprubahan ng ICC ang investigasyon o yung pagsampa ng kaso laban kay Putin at saka yung tauhan niya na babae. Nasasala daw kuno na pag kidnap ng mga bata mula sa Ukraine papunta sa Russia. Ang katwirang ginawa ng ICC sa jurisdiction ay sapagkat po volunteer na nagdeklara ang Ukraine na magiging member ng ICC o sinusumiti ng Ukraine sa ICC ang bansa sa jurisdiction ng ICC. So kaya dahil sa mga bata na kinuha mula sa Ukraine papunta sa Russia ay trafficking yan at tinitingnan lang mali o crime against humanity ay pinalabasan ng ICC ng warrant of arrest si Vladimir Putin at saka isang tauhan niya. Pero hindi member ha. Parehong hindi member ang Russia at saka Pilipinas sa panahon ng pag-issue ng investigation authority. Ito naman sa Israel, hindi rin po member ang Israel ng ICC. Nung pinalabasan nila ito ng warrant of arrest, ang justification ng ICC sa jurisdiction ay sapagkat ang Palestine ay kasapi ng ICC. So, ibig sabihin may dalawa tayong sitwasyon. Sa Israel, Palestine ay member ng ICC. Sa Russia, ang Ukraine ay member ng ICC. Sa Pilipinas, pareha ang Pilipinas sa Russia at Israel na pareho silang hindi member ng ICC. So, ang ibig sabihin, sa tatlong bansa ito, pareho ang ginawa ng ICC na nagpapalabas ng warrant of arrest sa citizen ng Philippines, citizen ng Israel, at saka citizen ng Russia. Ito, dito nagka-problema ang ICC. At gusto pa nilang imbestigahan ang nangyari sa Afghanistan na kung saan ang sundalo ng Amerika ay nang-abuso. So gusto nila imbestigahan. So with that, walang jurisdiction din ang ICC sa Amerika. Kaya ang nangyari, parehong nagalit ang Russia at saka US laban sa ICC. Ang ginawa ng US ay nilagyan nila ng pagbabawal
sa ICC, judges, at saka prosecutor na paggamit ng kanilang financial facilities na nakakonect sa Amerika. So, hindi na ngayon makapag-order ng Shopee ang mga judge kung connected ba sila sa Shopee. Hindi sila makapag-shopping sa Amazon at saka kung ano pa, at hindi sila makagamit ng email address ng Yahoo, Google, at iba pa na mga address. Hindi sila makagamit ng Facebook. Hindi rin sila makagamit ng YouTube. Kasi ang YouTube, American yan. Ang magamit nila, pwedeng Chinese, TikTok. Oh, ang problema nila ay gano'n kalaki ang problema ng mga judges tsaka si Prosecutor Karim Khan. Nagalit kasi ang Amerika, si Trump, na bakit ninyo pinapakialaman ang Amerika na hindi naman kami member ng ICC. May sarili kaming judicial system na kung paano namin parusahan ang mga tao na nagkakasala sa amin. So, natandaan yung mga American soldiers actually were disciplined. Ganun lang kagaling ang mga Amerika. Oh, hello guys. You remember si General Cayetano na Pilipino na American soldier? Siya ang nag-investigate sa mga US soldiers na nang-abuso sa Iraq. Ibig sabihin, ganun kagaling ang American system na iniimbestigahan nila yung kanilang sundalo. Sa atin lang Pilipinas na naman, hindi nag-imbestiga eh. So ngayon, ang ginagawa naman nila sa Israel, ang katwiran nila, kasi yung biktima ay Palestino, kaya at ang Palestine ay kasapi, so nagpalabas sila ng warrant of arrest sa mga tinatawag na nagmamasaker sa mga Palestino. Tama ba yun? Ganon po ang nangyari. Oh, don't do that. It will be ugly to look at. Okay. Yeah, they would be looking at you just like as someone who has no. You show to my friends that you're a handsome boy. So, pasensya mo na yung apo ko. So, anyway, ganun po ang nakita ko sa diskarte nito. Kaya, dahil po dito, na parang sinampal na ang mainit, malapot na sampal ang ginawa sa mga judges. At yung dalawang judge dito ay yung dalawang judge na humahawak sa kaso ni Digong Duterte. At ang prosecutor, yun din ang prosecutor na humawak sa kaso ni Duterte na umalis na ngayon, si Karim Khan. So, ibig sabihin, dito mo makikita yung ginagawa na alanganin ng ICC at dahil dito ay nagalit ang US sa kanila. Nagalit na ng Israel sa kanila. Pero hindi gumawa ng hakbang ang Israel. Ang gumawa lang ng hakbang ang Amerika. Kaya hindi na sila ngayon maka-withdraw ng kanilang pera na dollars. Hindi na sila makabili ng kung ano, hindi makagamit ng email. Hindi na sila ngayon makapagpadala kagaya sa GCash. Kagaya si Judge Carranza na taga Peru. Hindi niya na mapadalhan ng pera ang kanyang pamilya sa Peru. So may anak din siyang international lawyer na si Attorney Carranza, siyempre. Pero pinaka-problema nila sa lahat ay they can never use the American systems. Credit cards, wala. Ang kanilang mga Amazon systems, wala. Kanilang mga iba pang mga tinatag na mga American Express cards, lahat ng cards, mga Visa cards, kanilang Mastercards, at sa kanilang mga debit cards sa mga pag-withdraw. So, pwede lang sila makagalaw kung euro money ang gagamitin nila. Yan ang nangyari sa kanila. Pero ito mas matindi yung sa Russia ang ginawa. Sinintensyan sila si Karim Khan, sinintensyan ng 15 years na makukulong. At yung mga judges, kasama yung judge si Tomoko Akane, na judge sa Pilipinas, kasama niya si Judge Judge Ganso,
tsaka si Judge Carranza, kasama sila sa sinintensyahan sa Russia. Ang problema nitong Russia, yung sentensya, wala silang kamalay-malay kasi mahilig ito mangidnap ang Russia. So, may posibilidad po, nakikidnapin lamang si Attorney Karim Khan at saka yung mga iba pang judges. Kasi ang problema sa ito sa ICC, kahit klaro na nilabag yung hindi nila sinasaalang-alang ang kanilang pinag-i-issue ng warrant. Member ba ito ng ICC o hindi? In other words, ay binaliwala ng mga ICC judges, pretrial chamber judges, ang katotohanan na hindi na member ang Pilipinas, kundi kuno maghabol sila ng tinatawag na kailangan ipatupad nila yung pakay ng batas na maparusahan ang mga gumagawa ng karimarim na mga krimen. Siya na gusto na mangyari. Kaya ganun ginawa nila kay Digong kahit na wala na silang jurisdiction dapat. Nag-argue sila na may jurisdiction dahil nga karimarim at ang pakay or objective ng Rome Statute o batas ng Rome na ginawa sa Roma para buuin ng International Criminal Court ay ang pakay nito ay para mabigyan ng katarungan ang lahat ng biktima ng karimarim na krimen. Ganun po ang kanilang pinagbabasihan. So ngayon, sa kaso ng Pilipinas, sinasabing inonor, umasa na ang pretrial chamber na nagdesisyon sa kaso sa hiling ni Digong na tanggalin na, ideklara na wala ng kaso ang Pilipinas, ay sinasabi ng pretrial chamber na conforme sila sa argumento ng mga abogado ni Duterte na kung saan kapag ang ICC ay mag-authorize ng investigasyon at magpalabas ng warrant of arrest laban sa isang tao, kinilala na nila ngayon na ang tao ay dapat kasapi ng bansa, na ang bansa ay kasapi pa rin ng ICC. Kinilala nila. So ngayon, pero meron silang nilulusot. Ang sistema nila para sa kaso ni Duterte ay all right, pero ang kaso ni Duterte ay exception to the rule na dapat kasapi ng ICC ang bansa kung saan ang akusado ay mamamayan or citizen. Ang ginagawa ng exception ay yung Article 127, Paragraph 2 ng Rome Statute, na kung saan dito sinasabi, ang mga bansa ay balaya na humiwalay sa ICC. Pero may kondisyon, 4 ang kondisyon. Number 1 kondisyon ay kailangan 1 taon mula ng pagsampa ng withdrawal ang magiging effectivity ang pag-withdraw. Sa kaso ng Pilipinas, nagsampa ito noong March 16, 2018. Bagkos ang 1 taon, ang pinaka-last day ng 1 taon ay March 16, 2019. Bagkos sa March 17, 2019, ay hindi na member ang Pilipinas. Na hindi pa na member, bakit hindi nagsampa? Bakit nagsampa pa rin ng request for authority o nagsampa ng kaso laban kay Duterte ang Office of the Prosecutor noong May 24, 2021? Lampas na 2 taon. At bakit naman inaprubahan ng pretrial chamber noong September 15, 2021? Ginawa nila yon kahit na alam nila na hindi na member ang Pilipinas ng ICC. At dahil din dyan, hindi rin member, ang ginawa nila sa Pilipinas ay kapariho din sa ginawa nila sa Russia at saka sa Israel. At saka sa Amerika. Biro mo nag-imbestiga sila sa mga sundalo ng Amerika tungkol sa ginawa ng mga sundalo doon sa Afghanistan na hindi naman kasapi ang Amerika ng ICC. At nagpalabas sila ng warrant of arrest laban kay Putin tungkol sa
na hindi naman kasapi ang Russia ng ICC. At nagpalabas sila ng warrant of arrest laban kay Prime Minister Netanyahu at saka yung kanyang minister na si Gallant. Hindi naman member ng ICC ang Israel. Doon nagka-windang-windang ngayon kung bakit ay under attack ang ICC. Mahilig kasi mga judge dyan eh. Mahilig ang mga judge dyan na overextend, palalampasin pa nila, palawagin pa nila yung kanilang argumento na para masakop lamang jurisdiction. At dahil dyan, nandidelikado ngayon sila. Sigurado ako kasi may isang opposition figure na number 1 din sa Russia ang pinatay sa loob ng kulungan ng Russia. Ganon ka traidor ang Russians. Meron din silang isang opposition figure na nandoon nagtatago sa England. Nako, dinukot din, pinatay din nila. So ngayon, may delikado na itong mga judges at saka prosecutor ng ICC ay dudukutin din ito ng Russia. O di kaya baka papatayin. Alam mo, yung inisyuhan nilang warrant, sino bang warrant inisyon na judge sa kay Duterte? Ilista ko rito. But ito, tinatype ko kung sino yung mga judges ng Duterte case ang issue ng warrant of arrest ng Russia. Dito natin itanong sa AI ni Elon Musk. Mas maganda to. Yung Grok.ai. Ito. Pre-trial Chamber 1 handling the case against Philippine President Rodrigo Duterte consists of presiding Judge Julia Antonella Mutok, Judge Rene Adelaide Sofia Lapini Ganso, and Judge Maria del Socorro Flores Liera. The 3 judges issued the warrant of arrest for Duterte. Sa kaso naman ng judges na inisyo naman ng warrant of arrest ng Russia ay si Tomoko Akane na judge ni Duterte sa appeals chamber. Si Rosario Salvatore Aytala, si Sergio Gerardo Ogalde Godinez, si Heikel Ben Mafu, si Peter Holmanska, at saka si Los del Carmen Ibanez Carranza, pangalawang judge ni Duterte, inisyon din ng warrant of arrest. Sunod si Bertram Smith at saka si Rene Adelaide Sofia Lapini Ganso. 3 judge sa kaso ni Duterte ang inisyuhan ng Russian court ng warrant of arrest. Nako, pag dinukot to, sino na lang kaya na judge sa mag-decision sa kaso ni Duterte? So, yan nakikita natin. So, ito, ipapakita. Ito dahil dito sa ginawa nila at dahil sa sinampal sila ng Russia at saka Amerika, ay minabuti ng mga ICC judges na ito na humingi pa ng dagdag na argumento. Kaya inutusan nito ang prosecutor na mag-argumento pa at saka ng victims na abogado mag-argumento pa laban sa argumento na mga abogado ni Duterte na wala ng jurisdiction ang ICC. Ang argumento ng mga abogado ni Duterte na wala ng jurisdiction ng ICC ay ganito. Una,
Nag-utos ang Article 12, Paragraph 2 at saka Article 13, Paragraph C na kailangan member ng ICC ang bansa kung saan citizen ang akusado bago mag-apply ng authority to investigate. Pangalawa, so kung ganon, hindi na pwede sila mag-issue kay Duterte. Yan ang sabi, ang argumento ng abogado ni Duterte. Which is also my argument. Pero, sandali lang. Pero sa decision ng Pretrial Chamber, nag-decision sila na mayroon pang authority ang ICC kay Duterte sapagkat exception to the rule ang nangyari at dahil mag-apply ngayon ng Article 1 to 7 na sinasabi sa Article 1 to 7 yung pang-apat na kondisyon na nagsasabi na kung may anumang bagay na kinukonsidera na ng court o ng capital C court sa buwan ng court ay magpapatuloy. At ang bagay na yan ay tinuturo ng ng appeal sa Pretrial Chamber na ano yun, yung preliminary examination. Kasi ang preliminary examination ay ginawa sa panahon na kasapi pang Pilipinas. At ito ay inutos ni Prosecutor Fatou Bensouda na nagsasabi, magsasagawa sila ng examination sa kaso ng Pilipinas at alamin nila kung meron silang kaso laban sa mga kung sino mang tao na nasa loob ng Pilipinas. Pero yung preliminary examination ay wala, actually yan, hindi nakabanggit sa Rome Statute. Gawa lamang yan ng prosecutor. At ang nakalagay sa Rome Statute, bago ka mag-umpisa ng kaso laban sa isang akusado ay dapat magsampa ka ng request for authority to investigate. At yan ang pamamaraan sa pagsampa ng kaso laban kay Duterte. Kaya ka lang, ginawa nila ay nag-request sila ng investigation authority o ng pagsampa ng kaso noong May 24, 2021 na hindi na member ang Pilipinas. So, pero sinasabi nila sa argumento nila ng Pretrial Chamber ay may preliminary examination naman. Pero ano ang utos sa batas ng Rome Statute? Tanging Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C lamang ang pwedeng gagamitin. Na kung i-combine mong dalawa, paghaluin mo, ay nag-uutos na kailangan kasapi pa ng ICC ang bansa kung saan ang akusado ay kinakasuhan. Panahon, ulitin ko lang, hindi nakasapi ang Pilipinas. Pero yung sabi ng, ang ibig sabihin, ang nakabanggit doon, dapat request for authority. Walang nakabanggit doon na examination. Isa pa, yung prinsipyo ng criminal law sa buong mundo ay nagsasabi na kung may duda sa mga batas, ang duda ay i-interpret pabor sa akusado. So ngayon, ang tanong, yung preliminary examination na bagay na nakonsidera ng korte bago tuluyang mag-withdraw ang Pilipinas, yan ba ay sapat na bagay para sabihin na may kapangyarihan pa ang ICC na maglitis at maghusga sa kaso ni Digong? Yan ang tanong. Sinasabi ng Pretrial Chamber na meron. Sa akin, wala. Kasi bakit? Wala namang nakalagay dyan sa preliminary examination na nagbibigay ng kapangyarihan sa ICC na ito ay pwedeng maglitis at maghusga kay Digong. Wala. Bagkus, ano lang meron dyan? Mag-examine lang. Anong klaseng examine? Mag-search sa internet. Oh, may kaso ba si Digong dito? Oh, sa YouTube. Oh, sa ano? Yun lamang examination. O di kayo pupunta sa website ng Human Rights Watch. O di kaya sa mga iba pang website na mga human rights issues. Wala. Walang authority to investigate. Ang pag-investigate kasi ay kailangan ka na pumunta sa bansa ng Pilipinas o sa anumang bansa kung saan may kaso.
In this case, wala pa. So, nag-desisyon lamang si Patubin Sauda na mag-request na mag-imbestiga na talaga kasi nasampa ng kaso noong, ulitin ko lang petsa, May 24, 2021. At hindi nakasapi ang Pilipinas. So dito, sinabi ng Pretrial Chamber, pwedeng gamitin yan na isang bagay na konsidera ng korte para ipagpatuloy ang trial kay Duterte. Yan ang sinasabi niya. Ako naman, hindi pwede kasi tahasang salita ng Rome Statute sa Article 12, paragraph 2, request for authority. So ngayon, dahil yan, naalarma ang ICC dahil sila ay inisyon na ng warrant of arrest at pinapaaresto na sila ng Russia. Tingnan natin. Titingnan natin ang batas, ang Rome Statute. Ito po ang Rome Statute. Basahin natin ang Article 12 at Article 13. Yan, nakita nyo na? Article 12. Yan ang batas. Pero we are showing you where you're looking at Article 15. Article 15 din yan. Tatlong klaseng Article 15. Ngayon, ang titingnan natin, Article 12. Yan, Article 12. Nakita nyo na, Article 12. Basahin natin. Nagsasabi, ano ba yun? Ito, Article 12. Article 12 yun, ha? Sabi dito, preconditions, ang mga conditions na nauna, na condition bago mag-file ng kaso, exercise of jurisdiction. Number 1, a state which becomes a party to the statute thereby accepts the jurisdiction of the court with respect to the crimes referred to in Article 5. Yung crimes na nakarefer sa Article 5 ay yung genocide, crimes against humanity, aggression, at saka war crimes. 4 lang yan. Number 2, in the case of Article 13, paragraph A or C, the court may exercise its jurisdiction if one or more of the following states are parties. So, kailangan parties. Tingnan natin na Article 13, A and C, a situation in which one or more such crimes appears to have been committed is referred to the prosecutor by a state party. Kailangan state party. Ibig sabihin, kailangan member. Tapos C, the prosecutor has initiated an investigation in respect of such crime in accordance with Article 15. Pag tinignan mo ang Article 15, the prosecutor may initiate investigation motu proprio on the basis of information on crimes against within the jurisdiction of the court. So, dito, along din, napakahaba yan. Dito mo lang marinig, if after the preliminary examination, dito mo lang nakita ang salita na preliminary examination. Referred to in paragraph 1 and 2, the prosecutor concludes that the information provided does not constitute a reasonable basis for investigation. He or she shall inform those who provided information. This shall not preclude the prosecutor from considering further information. So wala kang makikita dito. Balikan natin ang Article 12. So, may exercise jurisdiction. Nakalagay dyan, may exercise jurisdiction. Mag-exercise lamang ka jurisdiction kung kung kasapi pa ng tinatawag na ICC, ng ICC ang bansa kung saan ang imbestigahan ay imbestigahan.
So pinag-usapan nito, jurisdiction, hindi siya examination. So, ito na ngayon ang titingnan natin sa Russia kasi ang nangyari parang allowed lamang ang ICC mag-exercise sa mga bansa na hindi kasapi kung ni-refer ng Security Council. Ang Pilipinas ay hindi naman ni-refer ng Security Council. Ang Israel ay hindi rin ni-refer ng Security Council. Ang Russia ay hindi rin ni-refer ng Security Council. Therefore, diyan nagka-problema ang ICC. Nasa kanila yan kung ipapatuloy lang hindi. Pero the fact, ito na ngayon ang pinaka-latest na order ng pinaka-latest order ng tawag nito. Ito ang pinaka-latest order ng ICC. Dahil sa matapos silang ma-issue ng warrant ng ICC ng Russia, ito nang pinalabas ng ICC. Ito. Order for further submissions. Nakita mo ba yan? Order for further submissions. Ang nag-order ay si Judge Del Carmen, Luz Del Carmen Ibanez Carranza, yung issue ng warrant of arrest. Si Judge Tomoko Akane na issue din ng warrant of arrest. Yan yung dalawang yan. Pero sa 5 judge na yan, malamang mananaig si Duterte. Kasi bakit? Ito kasi si Judge Gutsa Lord Kipanense ay isa sa 2 judge dati na nagdesisyon noong July 2023 na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ito yung bagay na dinesisyonan nila ay yung unang apela na ginawa ng Pilipinas sa Appeals Chamber. Na kung saan ang usapin doon ay yung sinampa ni Solicitor General Maynard Guevara. Na kung saan hinihingi nila ni Maynard Guevara na pagbigyan mo na sila, i-defer mo na at nangangako ang Pilipinas na sila na mismo mag-imbestiga at kakaso sa mga dapat kasuhan sa Pilipinas. Pero hindi nagkasya kasi 60 lang ang nagawa ng investigasyon. Kaya sabi ng ICC, hindi na dapat pansinin yan kaya tinuloy nila. At sinasabi kasi yan ng ICC na pre-trial chamber ng mga judges. Ngayon, nag-apila sila ni Maynard Guevara at ang 5 judge yan kasama si Gotsa Lord Kipanense. Ang isa nag-retire na si Judge Perin Birchambaut na siya ang presiding judge. So sa decision ni Perin Birchambaut at saka Lord Kipanense ay wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Hanapin ko kaya yung decision. Ipakita ko sa inyo yung decision na sinulat ni Lord Kipanense at saka ni Perin Birchambaut. Ito daw. Ito. Dito natin kukunin.
Perrin Richambaut. Dali lang ha. Ito hinahanap natin. Ito, nakita natin. Dissenting opinion. Okay, papabasa ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung decision ni Perrin Richambaut na wala na pong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, kasama ni Perrin Richambaut, andun si Lord Key Panidsi, si Gotcha Lord Key Panidsi. Ibig sabihin, napakalaki ang chance na mananaig si Digong. At dahil doon, natatakot na yung judge na maparehas sa Russia at saka sa Amerika ang ginagawa nila. So ito po, judge dissenting opinion of Judge Perrin D. Richambaut and Lord Gotcha Lord Key Panidsi. So yan po yung decision na kontra na nagdeklara ang dalawang judge na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Punta tayo dito sa conclusion nila. Permado ni Richambaut at saka ni Lord Key Panidsi. Sabi niya, for the foregoing reasons, we consider that pretrial chamber erred, nagkamali in law, in concluding that the court had jurisdiction over the Philippines situation despite the Philippines withdrawal from the Rome Statute. Yan. Very clear yan ha. Anong basya nila? Sabi nila, crucially, the interpretation of Article 127, paragraph 2 of the statute, as espoused by the prosecutor, cannot be reconciled with the principles of the Vienna Convention on the Law of Treaties and with the intention of the drafters of the statute, as that interpretation would render Article 127 meaningless by allowing it to trigger the court's jurisdiction indefinitely. So indefinitely, ibig sabihin, dahil nga lang nakapag-umpisa na kayo ng preliminary examination sa loob ng panahon na kasapit ang Pilipinas, ang ibig na sabihin, gusto na pala kahit 1,000 years later o pagkatapos ng sandaang taon o 1,000 taon, ay pwede pa rin ba sila makasakop ng jurisdiction sa Pilipinas? Hello? Hindi. Kaya ganun po. Ngayon, with regard to the issue on fitness of Digong to trial, medyo kinukonsid ko mukhang matatalo siya dyan. Pero dito sa jurisdiction issue, mananalo siya dito. Yan naman ang nangyayari. Bakit lumakas ang loob ko sa pagsasabi mananalo? Kasi po, ay nag-utos na rin ang ICC na magsumiti ng dagdag na argumento sa issue na kung ano ang relasyon sa gitna ng Article 12 paragraph 2 at Article 13 paragraph 3 at ng Article 127 paragraph 2. Yan po. So,
Dito, papakita natin. Ito. So, ito yung order for further submission. Kaya, ibig sabihin, nag-bow na rin ang mga judges sa ICC at susundin na nila ang proper interpretation na dapat, bago magpalabas ng warrant of arrest, ay dapat member pa rin ng ICC ang isang bansa. Kaya nagpalabas ito ng order for further submission na magdadagdag pa argumento kasi natakot na sila maulit pa yung ginawa nila sa Russia. O yan. So ano sinabi nila dito? Inuutosan ang prosecutor at saka yung Counsel for the Public Victims na ganito. The Appeals Chamber invites the Deputy Prosecutor and the Office of the Public Counsel for Victims to file additional observations on the issues as outlined below by 1600. O, doon sila mag-submit alas 4 ng Friday sa January 16, 2026. At kanilang itatakel ang kanilang argumento. How should Articles 12, Paragraph 2 and 13, Paragraph C of the statute be understood within the court's legal framework in jurisdiction? Tapos number 2 question, sagutin nila, how do Articles 12, 13, and 1 to 7 of the statute interact? What are the consequences of such an interaction, both generally in the specific case at hand? Yan. So, yan po ang mangyayari sa utos at ito'y sinyalis nito na mananaig dito si Duterte. So, ito ang sinabi nila. In the instant case, the appeals chamber acting motu proprio under Regulation 28 and of the regulations considers it necessary for the proper disposal of the appeal for the parties and participants to address specific issues which have not been fully developed in the impugned decision and in the submissions presented before the appeals chamber and the SPAR, bearing in mind the need to ensure that the present proceedings are conducted expeditiously. The appeals chamber hereby invites the parties and participants to file further submissions on the following issues. How should Articles 12, Paragraph 2 and 13, Paragraph C of the statute be understood within the court's legal framework on jurisdiction? Letter B, how do Articles 12, 13, and 27, 1 to 7 of the statute interact? What are the consequences of such an interaction, both generally and in the specific case at hand? So submissions from the prosecution and the OPCB should be filed by 1600 or alas 4 ng hapon noong January 16, 2026. Ang defense mag-response o sasagot sa alas 4 din ng hapon sa January 23, 2026. So, ibig sabihin, by January o by February, may decision na ang ang ICC kung may jurisdiction pa ba ang ICC laban kay Digong Undi. At I bet mananaig si Digong. Although, sa tingin ko talo na siya sa kung may fitness to trial. Kasi ang argumento lang pala, may short memory si Digong. Yan ang problema. Pero yung mga expert ay parang hindi man sila uniform pero may duda na pwede pa rin si Digong makakaintindi kung ano nangyari sa kaso. Kaya mukhang matatalo siya sa issue kung fit to trial siya. Pero sa issue na jurisdiction, mananalo siya po. Yan ang aking pinapay. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman tayo. Kay Bernard Magtibay. Si Sorina Jabalia, good PM. Tuto Kausing, shout out for sir. Tapos like Dan. Bergie Piquero, thank you sir. Kausing, your blog is very informative. Thank you. Tapos si Sorina Jabalia, kung di na member ang Pilipinas ng ICC, bakit kaya nga nagkamali ang ICC dyan?
Kaya sila pinalabasan ng warrant of arrest ng Russia at kinonvict sila ng Russian court. Kasi ayon sa Russian court, walang jurisdiction ang ICC, pero bakit nagkamali kahit binigyan nyo ng warrant of arrest ang aming tao? Ganon po ang ano. Ikukulong ng habang 15 taon si Attorney Kiram. Ganon po nangyari. Tapos Andre Guico watching from Singapore. Adik kasi ang president natin. Sabi niya, Sorina Jabalia, ibig ko sabihin na makipag-member sa ICC ay kung may kaso ang isang member, sila ay di nila litisin. Kung ang member ay may kaso, ilitisin nila. Pero sa atin, hindi na tayo member. Kung hindi nila pwede tayo lilitisin. Sorina Jabalia, ano ba talaga ang regulasyon ng batas ng ICC na yan? Isa lang ang tingin ko sa kanila. Mga mafia sila. Kasi sila lang naman ang tumatanggap ng kaso kahit ang bawat bansa ay may mga sariling batas naman. Sorina Jabalea, sinasamantala ng ICC ang kalituhan at kaguluhan ng politika sa bawat bansa para magkapera sila. Ganun nga. Alex Payatas Torres, magandang hapon Alex. Simba tayo, simbang gabi. Ang official color ngayon is gray. So, Love TV Patrol, DPWH. Puga Maker, Naimbaga Malim, Doktor. May Naimbaga Malim, kada kayo amin. Tapos, Lisa Tanaka, abusado ng ICC, hindi sumusunod kung anong nakasaad sa kanilang batas. Gusto nila manakop sa pamamagitan ng panghusga. So, Mr. YouTuber, alam mo boss, kahit kapag kinasuhan ka ng ICC, sayaw ka rin sa ICC at gayan ang ginagawa ng mga leader ng ibang bansa na kinakasuhan ng ICC dahil sa kanilang paglabag sa international law. Malinaw na ba? Mr. YouTuber, kung di mo maintindihan yan, mas papagaanin ka pa kung pagka-Tagalog. Sorry. Nang malaman ni Digong na may kaso noong 2017 sa ICC, ang option ko lang niya ay umalis ang Pinas sa ICC para hindi siya hulihin ng ICC. Renato Seho, hi Sir Toto. At tapos Nene Ledesma, cute chikulit ang mga pumo. Josepa Lambrento, Merry Christmas. Helen Bagyo, Merry Christmas. RBB Gigs, nasa Pangulo ang kapangyarihan upang madala ang isang tao sa ibang bansa. Wala sa kapangyarihan. Kaya mali ang ginawa ni BBM. Pagsisara ng presidente niyan, kukulong sila ng habang buhay. Kasama niya si Rimulya. 2 Rimulya. Pati si Eduardo Anyo at saka si Gibo Teodoro. So Joy Heaven, mutan academic ka na. Hindi po mutan academic. Hindi mo ata naintindihan ang ibig sabihin ng mutan academic eh. Hindi siya mag-mutan academic kasi ICC ang pinag-usapan. Kahit nga sa Supreme Court, mutan academic pero mag-utos pa rin ang Supreme Court na pwedeng kasuhan, na kidnapping talaga nangyari. Walang authority. Walang authority sa pag-aristo kay Digong. So good morning, afternoon, Pastor Kausing. Hindi naman ako pastor. Pastor Rodi Rabi. Sorina Jabala, ang dapat kung di nila member ang isang bansa, wag na nilang tanggapin ang anumang kaso. Dapat nga sana ganun ginawa nila. Si Joy Heaven, irrelevant ka na, kaya ang may preliminary investigation ay mali ka, mabubo ka talaga, Joy Heaven. Para lang kayo kabubo ni Kunti, tsaka ni Colmenares, tsaka ni Gabriel Andres, at tsaka si Joel Butoyan. Rodi Rabi, and then President Duterte will be released due to health. Ay, hindi na health reason. Siguro ano na to. Talagang positive ako sa jurisdiction, wala na. So, puro bobo. Sabi ni Rotlig Namay, Mr. YouTuber, alam mo naman pagkakamali lang ni Digong dyan ay dapat hindi na siya nakisawsaw pa sa politika na nahimik na
lang, ay hindi na natin mapigilan siya. Kasi unang-una makabayan siya, eh. 'Pag makabayan ang tao hindi mo mapigilan kung anong damdamin niya, eh. Kita mo si Kiko Barsaga, mas maganda pa manahimik siya pero hindi, ginawa pa rin niya. Eh, di na-e-text tuloy siya, na-suspende tuloy siya. So, Mr. YouTuber, panay ikot niya sa Pilipinas at nanawagan na pabagsakin ang government, ay okay lang yan, walang problema yun. Didiis ka ba kuya? Eh kahit didiis ako, okay lang po. Mas matalino pa mga didiis sa mga kumakampi kay BBM na kawatan na, kakampiyan pa. Ay naku, kakasar kayo. Kakahiya kayo. Kagaya ni Kirisa Hontiveros, kakampiyan pa si BBM. Grabe ng ebidensya. Grabe. Judge Style TV o Kapoko Emisyuan. Hello, shout out sa lahat ng mga katoto. James Gillen, okay lang yung GDS, wala ka nang pakialam doon. So, Mr. YouTuber, mag-prayer mura siya. Ay, wala, hindi yun. Pabigyan mo na yan. Alex Tugas, oy, Daddy to, Merry Christmas, Merry Christmas. Pag may pamasko ako, padalhan ko na lang kayo. Santiago Gilberto, man, chismis lang yan. Oy, hindi chismis yan. Ikaw ang chismiuso. Ang kita mo na nga, pinabasa ko na sa inyo ang ang mga ng ICC, chismis pa. Eh, kabubo ka talaga. Pagaw Baker, paano kaya yon Tirador Toto kasi nag-issue ng warrant of arrest ang Russia? Wala, delikado sila, kikidnapin yan sila. Ang Hilito Pajardo, kaya agree, parang dito na sa Pinas malabo ang justice. PB Toto, pariente mo si retired Associate Justice Edward Contreras. Hindi ko sa nakilala si Edward Contreras. Tingnan ko, i-research ko. Damo Contreras sa Capiz. O yun nga, mga kamag-anak ni Konya, ni Eden Claire, ni Maharlika, kasi Contreras si Maharlika at saka Ilongga. Susan Diaz, good day, attorney. Sana aasa na lahat ni Cabral mga kawalan sa gobyerno. The hand of God, sabi naman ni Amar Dalren. The hand of God is working. Just when we thought we were hopeless and just cried out to God for help, for miracle to happen. Ganda naman. Perdon Binahon. Tapos sir, sana ma-freeze ng lahat ng account nila ni BBM at Romualdez. Argo, ang ganda ng analysis mo, host. Salamat. Walang-wala sa iyo sinakonte. Lithium, Millennium, BBM promises 1 billion pesos to ICC. O nga, suspect ako, binigyan lang ng pera ang ICC. So Dennis Causing, my brother. Hindi po si host. Nagkataon lang na ang katotohanan ay tumapanig sa Duterte. Ganun lang po yan, kasimple. Perwin Nolasco, boss, paano katoto nangyari kay Akop ngayon? Namatay po si Romeo Akop. Amar Dalren, ICC is a tool used by Europeans to police the world. Lahat ng pag-agaw, pagbabago ng history at pang-api sa mga bansa, kaya tinatagyan to protect the salot. Host, nakarma na si Akop. Okay, ganun, hanggang dyan lang muna tayo. Maraming salamat po sa inyo. Paki-share, paki-like, yan lamang po nagpapaano sa atin.